Oy, magandang umaga po, tanghali, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. At welcome po sa People's Agenda. Special coverage po ito ng Current PH TV para lamang sa inyo. Okay, kahapon alam niyo na kung ano nangyari. May nag-breakdown at may na-hospital dahil sa panic attack di umano. At ano pinagmulan? Okay. Ano pinagmulan? Bakit nagpanic? Yung si Attorney Zulaika Lopez, no? Yung Chief of Staff ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Simple, kasi may order na ilipat siya doon sa correctional facility sa Mandaluyong. Ngayon, from Davao, nung nabalitaan nila yan, from Davao, nag-enplane itong ating Vice Presidente, dire-diretso patungo sa House of Representatives. Okay, nung nandun na sila, nagkaroon ng press conference online itong ating Vice Presidente. At doon, ang daming ni-reveal, di ba Roy? Na mga kung ano-ano ng ating Vice Presidente. Pero pag-usapan muna natin yung ni-reveal niya. Okay? Sang-ayon sa kanya, nung nakikipag-usap siya doon sa isang vlogger na hindi ko napapangalanan dito, ang sabi niya ay ganito. Meron daw oplan para siya ay ipapatay. Assassination. Okay? Yes. At ang oplan na yan ay tinatawag di umano na oplan Romanov. Yun ngayon po, mga kababayan, yan po ang aming tatalakayin ngayon ni Professor at Lolo Roy Cabonegro. Okay. Ano ba ang Romanov? Tignan natin kung fact of fiction ito. Ibig sabihin, kung totoo, kayo na po bahalang mag-comment, no? Kung mag-comment po kayo below at mag-subscribe po sa channel para mas maraming ganito. Hindi po kami ng sarili naming opinion. Kami po ay mga akademya sa ngayon. Okay. Ikaw ba, Roy? Kunyari, halimbawa, gusto mo ko ipapatay. Okay. Kunyari ako. Anong tingin mong oplan name ang dapat na i-gamitin mo? Oplan Salisi. Oplan. Pwede. Mahirap na hanapin eh. Okay. Kasi mga kababayan, kaya ako tinanong yung si Roy kasi medyo controversial itong pangalan na sinabi nila na pangalan daw nung oplan to assassinate the Vice President. Ipinanangalan nila ito sa Romanov. O Roy, kung naalala mo yung history natin, no? Russian history. Sino ba ang mga Romanov? Romanov ay ang huling pamilya, royal family. Nung meron pang mga royal family, royalty pa ang Russia, no? Naalis sila nung revolusyon ng Soviets. Kailan yan? Kailan? Sila lahat, no? Yung buong pamilya allegedly ay pinatay lahat at as part of that process. So inubos ang isang buong royal family, ang pamilyang Romanov. So yun. Okay. So mamaya papakita natin yung picture niyan. No, isang buong pamilya ho yun. Yan po yung last char. Kasi nagkaroon ng isang revolusyong sosyalista sa pangunguna ni Vladimir Ilyich Lenin kasama ng mga Soviet. No? At ang tawag pa sa kanila noon, di ba at that time, ano nga ba sa kanila sila? Kung natatanda mo. The Soviets, di ba? The Soviet. Hindi, may tawag sa kanila eh. Basta ito, si Vladimir Ilyich Lenin po, siya po yung leader ng Russian Revolution, no, na isagawa noong 1914. Ngayon, 1914, 1915 up to 1917. Sila po ang, dahil sa gera na natalo ang Rusya at nagkaroon ng samot-saming mga problemang sosyal at pang-ekonomiko ang Rusya, nasa lisihan itong dinastiya. No? At kung yung mga Russians, they rallied behind the socialist revolution. So, yun po yun. Civil War. Karoon sila ng Civil War. Okay, na very brief at na kubkub po yung kapitan ng Rusya na saka namang naging dahilan para maging sila isang tinatawag na Union of Socialist Soviet Republic. Soviet Republic.
So kaya ho lumaki. Nung una, Russia lang eh. O, Mm. pero sumama po yung mga Eastern European states at lumaki na lumaki, naging USSR. Yun po yun. Tama. Ngayon, yung mga Romanov, Dati sabi nila, kasama ang Ukraine dyan, di ba? Kung matatandaan okay, ninyo. ngayon. Ang tanong, Oplan Romanov. So, ibig bagang sabihin, kung sino man nagpaplano niyan, ipagpalagay yun nating meron. No? Mm. Para malaman natin kung totoo o hindi ito, kung figment of imagination or facto. Ibig bagang sabihin, yung mga nagpaplano niyan, na ipapatay si Vice Presidente Sara Duterte, ang tingin nila sa mga Duterte ay mga Romanov. Ang tingin mo? Well, malamang kasi bakit nila ipapangalan ng ganon? Dalawa lang mga elemento nun eh. Royal family Una, sila ba ay Pangalawa, sitting power? sila. Sila ba ay sitting power? Hindi. Sila ang Oo. previous. Hindi, kung tutusin. Oo. Well, in some areas. Hindi. Diba? In some areas. Vice Presidente si Sara Duterte. Yeah, well, in that sense, yes. In that si sense. Bastis, mayor. So, number one, di ba? Baka nga pwede, teka muna, baka nga political dynasty nga ang Duterte. Romanov. Okay. So, may isang check. Posible. Okay. Check. Dalawa. Si Makoy ba ay naging pangulo through extra-constitutional means? Hindi. Na-elect siya eh. Kaya pinatay yung mga Romanov dahil nga nagkaroon ng revolusyon, di ba? Yes. So, ang suggestion kay Vladimir Lenin noon ay patayin sila lahat para wala nang bloodline. Walang succession. So, ito bang si Duterte natanggal o nawala sa pwesto dahil sa extra-constitutional means? Hindi. Natapos ang term niya at nagkaroon ng eleksyon. Precisely. So, in fact, yung kanyang anak pa nga nag-vice presidente. That's right. So, X na, X. Kasi magkalyado sila. Muna. X, mali. Okay. Mali. Okay. So, medyo may problema doon sa pangalan, no? So, kasi kung ikaw ay nagpaplano laban sa mga Duterte, dapat yung oplan mo medyo mas sophisticado. Medyo kung sino man gumawa nun, at pinangalan sa mga Romanov, hindi ko alam. Di ba? Parang kinokonote nila, o baka ito ay plot na galing sa isang leftist ideologue. Okay. Kasi ang makakaalam lang itong Romanov na yan. Sa lahat ng, sa dinami-dami ng mga pangalan, yan ang napili. There's something. Baka may kinokonote sila na, ito ang Marcos Duterte, Marcos regime ay aliado na sa mga pulahan. Pero di ba baliktad? At a certain point ng Duterte administration, sinabi nga na sila nga ay mas aliado sa kaliwa. Hindi. Di ba? Ulitin ko ulit, Troy, ang nagpaplano, ang sabi ng mga Duterte, itong Oplan Romanov ay plano against Sara Duterte. That's right. So, ang sinasabi ng mga Duterte, kaya Oplan Romanov yan, kasi maaring pakanayan ng mga komunista. Okay. Kasi di ba, Romanov nga di ba? Tapatayin yung mga Romanov. Sino ba nagpapatay yung mga Romanov? Di ba mga komunista? Siyempre, mga komunist. So, dahil sila ay Romanov, papatayin sila ng mga komunista. May katotohanan mo ba doon, mga kababayan, na ang Marcos administration pro-komunista? Ikaw, ano sa palagay mo? Baka naman ang ibig sabihin, baka entirely hindi ang Marcos administration. Kundi yung komunista lang per se. Baka yan ang isang gusto nilang sabihin. Kung ganun, bakit nila pinupunta sa PBBM? Kasi hindi, yung Oplan Romanov, ang sabi nila ay plot ng administrasyon. Kasi tinukoy niya, di ba? Kung ipapapatay ako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ipapapatay ko rin sila. Itong si PBBM, si First Lady Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. So, itong Oplan Romanov, di umano, sangayon kay Sara Duterte, ay plot ng administration.
Hmm. So ikaw ba naniniwala ka na ang Marcos administration ay pulahan na? Hindi tugma eh. Walang indikasyon na ganun. Hindi Malabo, tugma. Mas sila pa di yun. ba? Mas yung mga Duterte pa yun. Hindi, pasista nga itong BBM administration eh, kung tutuusin eh. Di Yeah, ba? pero at a certain point of their history, nung nagsimula sa kanilang administration, they were in alliance with the extreme left. Precisely, di ba? At wala silang kaimik-imik. Ngayon, Mas nagtatalak sila sila ang may dahil historically may link kaysa sa Marcoses. Marcoses nga, kinalaban nga ng kanyan, di ba? Nung panahon nung martial law ng kaliwa eh. So, hindi tugma. Pero alam mo, may mas X naman, may X naman. mapapaliwanag ko, Ricky, sa kwan, isang salita. Projection. Huwag ka Mas muna projected ito eh. mag-analyze. Hayaan mo muna ang taong bayan na magsabi niyan. Tayo, hinihimay muna natin. Himay-himay muna natin, Professor Roy. Okay? Himay-himay muna natin. Eh, kasi sa So, may tanong mo, dalawang eh, X may na. konektado Tingnan mo pa. na, Sa tingin mo. huwag ka magmadali, X na. O, may dalawang X na. X Okay. na, dalawa na. Okay. Kung ikaw ba, si PBBM, at ikaw ay si Speaker Martin na sinisisi, minumura niya na, putangin naman, ganyan. Minura ni Sara Duterte na papapatay mo ko, ganyan-ganyan. Ikaw ba, speaker ka, at sabi nga ni Sara Duterte, nasa iyo yung mga pondo ng taong bayan, bilyon-bilyong piso na kukuha nyo. Pati nga pondo daw ng DepEd, kinuha na ng Speaker Martin Romualdez. O, ikaw ba, papapatay mo ang isang tao na ngayon nga politically isolated at losing power? Ano sa palagay mo? Well, kung ang intention ay ubusin, eh kahit mahina, papatayin. Bakit mo papatayin? Bakit mo papatayin? Kung ikaw, di ba, parang stupido naman yun na ipapapatay mo yung political enemy mo na Speaker of the House ka, Vice President yun. Di ba? Pati kahit naman sabihin na natin hindi, on a normal circumstance, no? Tayong dalawa, nagkikita tayo, o tayong magkaibigan tayo. O, ipapapatay mo ba ako? Eh, obviously, ang magiging main suspect niyan, ikaw. Diba? Hindi. Ang tawag doon, political suicide. Pag ginawa mo yun. Precisely. That's the point. That's the point. Kung ako, matalino akong politiko, ba't kita ipapapatay? Diba? Ba't kita ipapapatay? So what? Bakit? Sigurado ka na bang 2028, ano ka? Mrs. Sara Duterte Carpio, sigurado ka ba na ikaw talaga ang Pangulo namin may 2028? Diba? Ba't kita ipapapatay? Pati pangalawa, ang dami-daming kakandidato ng 2028. Oh, mali mo may mga dark horses pa dyan. Ganun ang nangyari kay Pinoy, di ba? No. So, kahit ipapatay kita, halimbawa ako si speaker, kahit ipapatay kita, inconsequential yon dahil may mga iba pa akong kalaban. Si Amy Marcos, malamang kalaban ko yan. O, di ba? Si Chis Escudero, baka kalaban ko yan. So, ibig mong bagang sabihin, ipapapatay ko rin, pati si Amy, pati si Chis Escudero. Di ba? Oh. So, tatlong X na, isang ano lang. Tatlong isang X na check, tayo. tatlong X. So, pag pumunta na sa 5, alam mo na kung anong ano yun. Oh. Sige, isa na lang. Yung bang security detail ni Sara Duterte, binawasan? Binawasan. Pero marami pa din. Marami, di ba? Dati 700, naging 300. 300 plus yata. Tama ba? Oo. Napakarami pa rin. Sa palagay mo, malulusutan pa yon 300 plus na security personnel? O, i-visualize mo nga, Mr. Senador Roy Cabonegro. Visualize mo nga, 300 na lumilibot sa'yo. 1 kilometer radius, di ka na makakadaan yan. Diba? 300. Oo, 300 plus people, police, armado. Di ba? At kung sabihin wala kang resources sa security mo, imposible wala ka namang security budget. Tama? Kaya ang hirap ligawan ni Sara eh. Paano maliligawan? 300 bangkya, di ba?
Wala Tapos talaga. kala ko ba ang tapang-tapang nyo, di ba sa Davao pagka sabi ni nga nila, may mga nagkikwento, pagka pumapatay kayo parang baliwala lang. Ba't ngayon takot Mm. na takot ka mamatay? Para ke? Oh, di ba? So, okay, punta na tayo dun sa final analysis natin. Sige. So apparently, mukhang 4 na strike, isang ano lang, isang Check. check lang. So malamang Oh, sa hindi, ito ay figment of the imagination. yes. Figment of the At kung imagination. mapapansin mo, parang lahat ng kanyang sinasabi na galing daw doon sa kalaban niya, sa mga Marcoses, ay mukhang projection ng sarili na mas bagay ng mga realidad sa nangyari sa kanila. Kasi kung yung Hindi. Romanov, So, tingin ko sila dyan, yung alam mo kung Romanov. ano, these are Hmm. signs, symptoms of a person who is mentally and emotionally drained. Ayun ang basa ko sa kanya. Kasi bago pa tayo na November, may isang episode tayo, sinasabi natin, di ba sabi ni Sarah, naku, ako na lang mag-isa. Ha? Paano ka naging mag-isa? Ako na lang huy nandito, iniwanan na ho ako. Natatandaan mo yung libro. Iwanan na lahat ng mga ibon. Natatandaan mo ulit yung libro. Babalik ulit tayo sa libro. Maganda Balik yung tayo kay ibon. analysis mo dati eh. Diba? Ano ba yung nangyari doon sa libro? Sino iniwanan? Si Quago, iniwanan ng lahat ng mga kaibigan. Ang naiwan na lang, Precisely. isang tunay na kaibigan. Pero dati ang basa natin, baka si Duterte yun. Parang lumalabas ngayon, mukhang si Sara talaga yun. Tigak. Ba't ka naman hindi naman iiwanan? Diyos ko naman. Unang-una, magsasubmit kayo sa Commission on Audit ng mga resibo. Na ang pangalan, Piatos, Mary Grace, Oishi, Tempura. Mukhang yan yung kinakain ng mga nag-ayos ng mga resibo Ito pa isa, ito pa. Pangalan to? Ano ba pangalan? Di ba? Hindi, yan ang nakalagay doon di ba? Kaya nga tinatanong ng mga congressman, sino si Mary Piatos? O sino si Mary Grace Piatos? Nasaan si Piatos? Hindi na nga nila ma-produce. Di ba? Ba't hindi nila sinama si Chippy? Hindi nila sinama si Chippy, si Chiskers. Hindi, mas okay pa nga kung Jack and Jill eh. Di ba? Formal name yun, proper names yun eh. It seems Ricky na ang nangyari talaga kahapon is an emotional breakdown. No? At, first, it's an emotional breakdown. Kasi even before that, emotional breakdown. Hindi nakataka tayo kasi even before that, di ba, sinabi niya doon sa isang press con pa niya na her life is under threat. Okay. Kaya kami, okay, ito ngayon ang ating appeal, ano? At ewan ko mga kababayan kung magsusubscribe kayo sa amin o would you comment o would you agree on this, ano? Yung mga malalapit po sa ating Vice Presidente Sara Duterte, imbis na udyukan nyo yan, na magpakita di umano ng tapang, na ang nangyayari, hindi tapang ang nakikita, kundi yung emotional distress. Kung ako sa inyo, pagpayuhan nyo siya na magpahinga. Kung kayo po ay talagang tunay na mga malalapit na kaibigan na itong Vice Presidente, no? Payuhan nyo sila, payuhan nyo siya. Kayo po, si Sir Peter Ibasco, kung nakikinig ka, payuhan mo si Vice Presidente na magpahinga. Pahinga muna. No? Kasi nagkakalat na ho talaga. Ngayon, kung sa inyo, ang tingin nyo, katapangan yan, hindi po araw-araw na papaya. Kita nyo, at hindi lang ho siya ang ano dyan, ang naapektuhan. Kami po mga taong bayan. Bakit? Ngayon, headline sa CNN.com, no? Philippine Vice President, nakalagay po doon. Once an assassination against the President, against Marcos. Kahiya-hiya po. Huwag nyo nang tignan yung political dyan Tignan nyo yung reputasyon na ng buong Republika ng Pilipinas. Nakakahiya. Meron tayong Vice Presidente na publicly sasabihin niya na gusto ipapatay ang head of state. Head of state. Hindi ba natin na ano yun? That is beyond the criminal, kung ano man, kung may criminal aspect ba yung sinasabi niya.
whatever, wag na ho nating din talakayin din yun eh. Ang talakayin ho natin yung kahihiyan. Kahihiyan. Itong ginagawa ng ating Vice Presidente sa ngayon. At kung yun ang gusto nyong leader, go ahead, vote for her. Pero dapat, alam mo, nagpapasalamat ako dahil ngayon pa lang kaaga, this early, 2024, nakikita na po natin how unfit this person is for the presidency. Imagine mo, Roy, kung yan ang maging Pangulo natin ng 2028 at siya ay i-pressure ng China. Si Xi Jinping, napakagaling na strategist niyan. Diba? So, pagpalagay mo na, i-pressure yan. Huwag mo sasabihin niya, kayo mga para mag-show ng bravado ng katapangan di umano na misplace. Kumausap na ako ng ng isang general at ipapapatay ko si Chinese President Xi Jinping. Mantakin mo 'yun. Ha? Kung natakot tayo kay dating Senador Miriam Defensor Santiago, yun pa, at least kahit paano, di ba? Merong magaling ang utak nun. Pero minsan, out of line din. Ito, sobrang out of line, Roy. Anong tingin mo, yung sinasabi mong projection? Hindi, marami kasi, napakaraming problema na ng bansa. No? Ang kailangan po natin ngayon tutok. Ang problema, ilan sa mga leader natin, mukhang mahina talaga. Mahina ang kalooban, mahina ang emosyon. Ito, pag tiningnan ng mabuti ang nangyari, parang projection lang ito. Mas sila ang sinasabi nila sa kwento eh. Ang mga Romanov ay sila eh. So parang ang dating sa akin, talagang it seems na ito ay pagpapakita ng isang mental breakdown, no? At sa ganitong paraan nila ginagawa, na naapektuhan tayong lahat, na destabilize po ang ating bansa. And in the face of weakness sa geopolitical situation po natin, delikado po 'yan. Kasi nasa lagay po tayo ng isang medyo sensitibong kalagayan dito sa lugar natin, no, sa West Philippine Sea and all. Kung kaya the more weaker we look, the more internally, the more weaker we look, the worse for us. Kasi meron nga tayong mga real sa labas. Kaya hindi po natin panahon ngayon na pagbigyan yung mga mahihinang leader. Panahon po ngayon ng mga tunay na malalakas na leader. Tigil-tigilan na ho natin yung para lang sa kapakanan ng sarili nilang pamilya, idadrag tayo lahat. Hindi yung lahat ng Pilipino mahina. Marami pong malalakas sa atin, yung tunay na lakas na kailangan lumabas na ngayon dahil pinagbibigyan natin masyado itong mga mahihina eh. Nauubos ang oras po natin, dami nating problema. Kanong huling 3 bagyo, ilan po ba ang nasira sa mga bahay nyo? Ilan po ba ngayon nagre-recover pa lang dahil sa crisis na yan? Tingin nyo ba mawawala yan? Hindi pa kasi napakahina din ng respond natin. Napakahina din ng kakayanan natin. Dapat yan inaayos. Dinedenggoy. Tumataas ang presyo ng gasolina. Kaya dinedenggoy na po tayo eh. Kala nyo malakas na leader yan? Mahina po na leader yan. Kaya nga ganyan. Napaka-unstable. Napaka-unstable po. Isipin mo, nag-announce ang Department of Agriculture, tayo daw ay mag-i-import ng gulay. Gulay! Can you imagine that? Importation ng gulay. Sa kauna-una ang pwedeng tumubo ang gulay ah. Precisely. Tapos mag-import tayo ng gulay para kumita itong mga importer na ito na malamang sa hindi, malapit sa kusina. Habang tayo po ipinaglalaruan at pinaglalaruan din itong si Vice Presidente Sara Duterte, tayo din ho ay pinaglalaruan itong mga nasa kusina. So, yan po yung ating kalagayan ngayon. Okay, ang panawagan ho namin sa mga malalapit na kaibigan o payuhan itong si Vice Presidente, kumalma lang, magpahinga, punta ka ng Germany, or mag-resign ka. Okay, doon naman ho sa ating mga kongresista, panahon na para isampan nyo yung nararapat. Hindi ho natin kailangan ng ganyan leader. Kinakailangan ho yan, simulan nyo na. Kung i-impeach nyo. Kung kakasuhan nyo, kasuhan nyo na. No? Sapagkat sufisyente na po yung ebidensya. Kung tanong, ba't di gumagalaw? Ang sagot, kasi baka takot sa political backlash. Sinimulan nyo yan eh. Tapos matatakot kayo sa political backlash? O, magpakalalaki kayo o magpakababae kayo. Magkaroon kayo ng konting tapang, no?
At ano pa panawagan natin, Roy? Isipin ng bayan. Huwag tayong makontento sa mga mahihinang leader. Isipin po ang bayan. Yung mga nasa posisyon na may pwedeng gawin, gawin na. Ngayon na. Kasi humihina na po tayo masyado. We don't deserve this dahil ang dami po nating problema. Kailangan po ngayon magpalakas. Kailangan ng mga umusbong na leader ay mga tunay na malalakas. Hindi yung peking malalakas. Yung ang iniisip, interes ng bayan. Hindi interes ng pamilya nila. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat.